Hello po mga kababayan, dito ulit tayo sa ating masayang channel, Laugh Trip Ngani. Yan na niya Mr. Maravillas yung mga masasayang kwento mo dyan. Ito post ni Juan Sandogo, paalala. Huwag daw kalimutang magsimba tuwing Sunday at manira ng tao Monday to Saturday. Sinabi niya yun. Sinabi niya yun ni Mr. Maravillas ni Sarah. Hindi niya sinabi, pero yun ang kanyang ginagawa. Huwag kalimutan magsimba pag Sunday, Monday to Saturday, huwag din kalimutan manira. Paalala dun sa mga DDS na yun ang gawain. Pagkatapos, siyempre, yun din ang gawain niya. Nagsindi pa nga ng kandila, saan ba yun nga galing si Sarah? Pumunta ng simbahan. Pero after na manalangin sa simbahan, wala pa rin tigil sa paninira. Hindi pa rin magbago ng pag-uugaling masama. Alaya talaga po. Kaya sabi ni Ruben Blanco, "Diyan ka may tama." Sabi ni Ferdinand Bonilla, "Triple bullseye." Sapol na sapol, mga kababayan. Ito post ni Ashley Garbin. Sabi kasi ng lead prosecutor ni lead defense counsel ni Sara Duterte sa opening statement niya, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice presidente. Sabi ni Ashley Garbin, kaya nga may impeachment to remove unimpeachable official. Ingot, siya nga naman. Kaya nga inimpeach siya. Ngayon nasa trial. At yung prosecution ay auto-convict Sara Duterte. Yan ang objective talaga ng impeachment. Ay, naku talaga mga kababayan. Sabi ni Ashley Garbin, malinaw ang layunin ng sabon, tanggalin ang libag. Malinaw ang layunin ng kandado, pigilan ang magnanakaw. Malinaw ang layunin ng basurahan, paglagyan ng basura. Malinaw ang layunin ng nail cutter, putulin ang kuko. Malinaw ang layunin ng dishwashing liquid, matanggal ang sebo. Malinaw nga, mga kababayan. Hindi pa ba malinaw na talagang yun ang layunin ng impeachment? Tanggalin si Sara? Bakit? May iba pa bang layunin yung impeachment kung hindi tanggalin si Sara at ma-disqualify perpetual disqualification from holding office? May iba pa ba? Ay, naku, itong abogado ni Sara Duterte. Parehas yung level yata ng pag-iisip ni Sara. Kaya sabi ni Marcos Orali Gimba, natural dahil malinaw din ang kanyang nagawang kasalanan sa bayan. Hindi siguro sa kanila malinaw. Hindi malinaw sa kanila kung bakit na-impeach si Sara Duterte. Ay, nako talaga po. Itong Senator Judge
Hindi din siguro malinaw ang intensyon nito kasi insidious. The farther you go, the darker it gets. Makita niya, Mr. Maravillas, ganun yung itsura. Iwan ko kung bakit ganun eh. Kaya nga kinukumusta ni Yussi Castro kasi hingal daw. Kaya kumusta ka na niya, Senator Pia? Inihingal siya kung paano siguro idepensa si Sara. Ayan kasi, Senator Judge kayo, sumali kayo sa defense. Ang buhay ito dito sa impeachment trial po, mga kababayan. Ito siguro, malinaw na ang kakahinatnan nito. Post siya, mga kababayan, ni Ashley Garbin. Sabi niya, pareho silang balisa ni Amy mula noong hindi na sila nakakatikim ng itlog ng pugo. Nagmukhang sisisa na po yung nanay ni Basilio. Makita niya, Mr. Maravillas, hindi na nakapagsuklay. Si ano nga po, yung kapatid, si Alan Peter Cayetano, ni mag-ahit, hindi na magawa. Sa kakaisip kung paano, mga kababayan, makakalusot si Sara, sa pag-cross-examine niya kay Kalilong, lalong nadiin po si Sara. Nagtanong pa kasi kung ano niya yung threat, conditional ba niya o absoluta niya. Lalong pinamak, mga kababayan, si Sara ni Alan Peter Cayetano, pati ng kanyang abogado, kaya si Sara malamang mambato ng mambato ng laptop. Ito, post ni Christopher Famero. Sabi niya, mukhang may nasuplak na naman ng laptop parang may bukol na si si Michael Pua. Para niya, Mr. Maravillas, edited na naman yan, AI. Gawa ng mga memes, mga kababayan, gawa ng mga netizens kasi napabalita na si Michael po ay hinampas ng ng laptop. Pero pinasinungalingan naman po na wala man pong hinampas, binato ng laptop si Sara. Binugbog, mayroon po yung matagal na, yung sheriff. Kaya laging napagdududahan, mga kababayan, kasi may reputasyon na manakit. Di ba? Ito ang malamang susunod. Si Attorney Objection. Objection, Your Honor. Puro objection. Puro man deny yung objection. Pati yung pag-post ni Atty. Ligotan, inobjekan. Yan sabi ni Atty. Ligotan, relaxan niya. Sandali lang. Relax lang niya. May sasabihin pa. Hindi pa ako tapos. Excited po mag-object, mga kababayan. Dito, post ni Ejimafi Rimonde. Sabi niya, tulog na si Butiki. Kahit pala DDS, naboring sa kapwa DDS. Tinulogan na lang po ni Panelo kasi imbis maisalba si Sara, lalong nadiin.
Ayaw na marinig ni yung cross-examination kasi lalong na pako sa cross si Sara Duterte na confirm na talagang nagbanta. Yung video, inadmit mga kababayan as evidence, ayan tuloy, naging legit na. Ginamit nila the same video mga kababayan. Kaya nangyari, yung kini-question authenticity na wala na yon kasi ginamit na nga nila eh. Di legit, pinapaniwalaan nilang legit yon. Ginamit nila din na ebidensya. Talaga itong mga abogado ni Sara, puro pahamak. Parang yung si Atty. Kaufman, lalong nadiin si Digong. Lagi talaga. Puro deny din yung motion ni Kaufman. Ito, post ni Morning Coffee Thoughts 2.0. Sabi niya, following is a work of fiction. Any resemblance to actual persons, hearings, objections, or prolonged objections is purely coincidental. Pero base ito mga kababayan sa tunay na buhay, ginawang comics. Sabi ng abogado, I object. Sabi ng katunggaling abogado, the chair has discretion to interpret the rules. I object niya. The majority has spoken. We will proceed. I object pa rin. We are following parliamentary courtesy. I object pa rin. This is not a time for debate. I object. The presiding officer says the session is adjourned. I object. Ngayon, sabi ng gwardiya, Sir, it's time to go home. Sabi ng attorney, I object. Sabi ng security guard na paalis na, Sir, papatayin na po namin ang ilaw. Sabi ng abogado, I object. Hanggang pinatayan na lang ng ilaw, objection, Your Honor pa rin. Puro na lang, objection, Your Honor, yun. Nasa bibig. Alang yung buhay na to. Naubos yung panahon ng trial sa objection. Kaya sabi ni dating spokesman ni Leni Robredo, si Atty. Barry Gutierrez, baka niya kasi binabayaran siya sa kung ilang paramihan, kung ilang bilang ng objection, Your Honor. Doon siya binabayaran, binibilang kung ilan objection. Di ba, mga kababayan? Ito si Sara, wala tayong objection dito. Nagtatanim kasi ng kahoy. Sabi ni Irene De Villa, ito ang biggest accomplishments ni BP Sara, magtanim. Wala tayong objection kasi true. No objection, Your Honor. Kasi true. Ay, nako talaga mga kababayan. Ito post ni Comedy Cartel. Sabi niya, si Meta ang nag-record ng live stream. Meta nga pa ba sa'yo, Boy Silly? Sa poll si Boy Silly. Sino niya yun, Mr. Maravillas? Yung nagpasilip ng Ibong Adarna sa live streaming. Pero yung iba, ang tawag sa kanya, Boy Silly. Hinahanap yung original na nag-record ng video.
Alaya talaga po. Kaya sabi ni Professor Antonio Contreras, hindi lamang ang mga mamamayan ang kailangang i-educate natin, pati yata mga senador kailangan ding umattend ng seminar. Sa panayam ng programang sa totoo lang ng 1PH, inihalimbawa niya ang naging pagtatanong ni Senator Robin Padilla sa prosecution witness at NBI senior agent na si John Mark Calilong tungkol sa original na kopya ng isang live stream video. Hinahanapan ng original na kopya ang isang live stream na video. Hinahanapan kung sino ba ang kumuha niyan, sinong cameraman, parang bagang live stream yan. Parang ito po, wala mang cameraman dito kasi naka-live stream siya. Ang cameraman dito yung cellphone at saka yung mismong YouTube. Naghanap si Robin ng cameraman. Yan, nag-record at niya ng video. Nakasumiting yun. Matik yun na recorded. Recorded ni Zoom. Alangya. Tapos nagyabang pa si Robin na may 40 years daw siyang experience sa media bilang artista. Ay, nako talaga po. Anyway, yun man lang po mga kababayan, yung ating laugh trip ngayon na mga kwento. Kung kayo po ay napasaya ng ating episode ngayon, click subscribe po ninyo itong ating channel, Laugh Trip Ngani, para lagi kayo pong updated sa mga masasayang content. Share na rin po ninyo sa mga DDS para sila din po ay sumaya. Ayas, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.